Isa siyang dating leader para sa mga karismatikong responsable sa mahigit 300 iglesia. Pinanatili niyang may harang ang mga iglesia sa loob ng 5 taon para pigilin ang mga mananampalataya sa pagtanggap sa ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Lahat ng salita ng Diyos ay nasa Biblia at ang nasa labas nun ay hindi salita ng Diyos. Dapat tayong laging manatiling totoo sa Biblia. Erehiya ang paglayo sa Biblia, pagkakanulo yun sa Panginoon. Pero sunod-sunod ang kinaharap na sakuna ng iglesia niya na naging mas lalong mapanglaw at watak-watak. Siya mismo ay nabubuhay sa kasalanan, hindi magawang palayain ng sarili niya. Palagi na lang akong nakaluhod. Umiiyak sa Panginoon, nagmamakaawa. Panginoon, iligtas mo po ako at iligtas mo po ang iglesia. Minsan sa pagbabahagi, nalaman niya ang dahilan ng kapanglawan ng iglesia at biglang nakita ang liwanag. Pero nalaman niya na nagmula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ang nagbibigay ng pagbabahagi. Hindi ko na kayang maupo pa ron, kaya galit akong tumayo. At ganap nang tumigil sa pakikinig sa kanila. Nang marinig mo ang pagbabahaging ito kung bakit mapanglaw ang iglesia, nakapagbigay yun ng kaliwanagan. Oo, alam ko sa puso ko na totoo yun. Pero hindi mo na makayang makinig nang makita mong naniniwala sila sa makapangyarihang Diyos. Tama yan. Lumaban ako ron at nagkaroon ng maraming kuro-kuro. Nang makita kung gaano ako lumalaban at natumigil ako sa pakikinig, lumuhod silang lahat at luhaang nanalangin para sa akin. Hinihiling sa Diyos na ipaalam sa akin ang kanyang gawain. Nakatayo ako sa may gilid at nakakaantig para sa akin ang marinig ang taos-puso nilang mga panalangin. Naisip ko, kung wala ang gawain ng banal na espiritu, sino ang magiging ganito kamapagmahal? Sa puntong ito, nagsimula akong dahan-dahang kumalma at binitiwan ng ilan sa aking paglaban. Pagkatapos nilang manalangin, ibinahagi ni Brother Zhao sa akin ang ilan sa kanyang karanasan. Sabi niya, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kagaya mo rin ako noong una, nilabanan ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Sumali ako sa mga pastor at elder. Pinupuna ang iglesia ng makapangyarihang Diyos at nagsulat ako ng mga materyal laban dito. Tinakot ko pa nga ang mga kapatid para pigilan sila sa paniniwala sa makapangyarihang Diyos. Napakarami kong ginawa para labanan at lapastanganin ng Diyos. Iniisip na binabantayan ko ang daan ng Panginoon at nagiging matapat. Naniniwala ako sa Diyos pero hindi ko siya kilala. At matigas ako at mapagmataas. Kung di dahil sa pagpaparusa at pagdidisiplina sa akin ng Diyos sa kanyang maautoridad na mga salita, hindi ako kailanman magpapasakop. Sinabi niya rin na palagi niyang iniisip na lahat ng salita ng Diyos ay nasa Biblia at wala ng ibang salita ang Diyos. Kaya erehiya ang paglayo sa Biblia. Tapos binasa niya ang ilan sa mga salita ng makapangyarihang Diyos na nagpaliwanag kung paanong hindi ito naaayon sa mga katotohanan. Noong una, talaga namang nalito ako at inisip ko kung paanong hindi ito tunay. Pagkatapos sinabi niya na alam mo ang Biblia kaya dapat alam mo na pinagsasama-sama ito ng mga tao maraming taon. Pagkatapos gumawa ang Panginoon. Kaya naman nangangahulugan yon na hindi na isama ang ilang nilalaman. Ang ilan sa mga salita ng mga propeta na mula sa Diyos ay hindi na itala sa lumang tipan sa kabuuan nito. Ngunit inilagay sa Apokripos gaya ng mga propesiya ni Ezra. Sinabi niya rin na sa kapanahunan ng biyaya, hindi dokumentadong lahat sa kasulatan ang gawain at mga salita ng Panginoong Hesus. Opisyal siyang gumagawa sa loob ng 3.5 taon. At sinong nakakaalam kung gaano karami ang sinabi niya nung panahong yun? Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng salita ng Panginoong Hesus mula sa 4 na ebanghelyo, mga ilang oras lang yun ang pagsasalita para sa Kanya. Kumpara sa kung gaano karami ang maaaring sinabi niya sa loob ng 3.5 taong yun, nakikita nating napakalimitado nito. Oo nga. At sinasabi sa Juan, at mayroon ding iba't ibang bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanlibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin.
Tinanong niya ako kung totoo kaya talaga na walang salita ng Diyos sa labas ng Biblia, kung yun ba ay tunay. At ipinropesiya ito ng maraming beses sa pahayag. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pinatutunayan nito na marami pang sasabihin ng Panginoon sa mga iglesia sa mga huling araw. Paano masusulat sa Biblia ng mas maaga ang mga salitang yon para sa mga huling araw? Nasa pahayag din na bubuksan ng kordero ang kasulatang nakabalumbon na tinatakan sa simula at tanging ang kordero ang makakasira sa mga tatak. Ang nilalaman ba ng kasulatang nakabalumbon na yon ay dokumentado na sa Biblia? Siguradong hindi. Ang pahayag ba ng mga pastor na nasa Biblia ang lahat ng salita ng Diyos ay madaling maunawaan? Hindi ba yun pagkondena sa sariling mga salita ng Diyos? Ganun nga. Ano ang iniisip mo nang marinig mo ang pagbabahaging ito mula sa kanya? Lubos akong nakumbinsi sa puntong yon. Alam kong totoo yon. Ipinropesiya na bubuksan ng kordero ang kasulatang nakabalumbon. Sinisira ang 7 tatak sa mga huling araw. Kaya paanong nakatala na sa Biblia ang partikular na nilalamang yun? Napagtanto ko na sa pagpilit na walang mga salita ang Diyos sa labas ng Biblia, nagkamali ako. Oo. Sinabi mo noon na nang pinipigilan mo ang mga tao sa pagsiyasat sa kidlat ng silanganan, ilang tao na ang nagbahagi sa iyo ng ilang simpleng pagbabahagi tungkol dito. Oo, sinabihan ako ng konti. Pero masyado ako mapagmataas at tumanggi akong makinig. Pero talagang malinaw ang pagbabahagi ni Brother Xiao. Sinabi niya na ang Biblia ay isa lamang makasaysayang talaan ng gawain ng Diyos. At ang luma at bagong tipan ay parehong pinagsama-sama ng mga tao matapos tapusin ng Diyos ang isang yugto ng gawain. Hindi gumagawa ang Diyos ng alinsunod sa Biblia at hindi siya nililimitahan nito. Gumagawa ang Diyos ayon sa kanyang plano ng pamamahala at sa pangangailangan ng sangkatauhan. Nang pumarito ang Panginoong Hesus, hindi siya gumawa alinsunod sa lumang tipan, kundi lumagpas siya sa kasulatan ng panahong yon, nangangaral ng paraan ng pagsisisi. Pinapagaling ang may sakit, sinasabi na magpatawad ng maka-77 at marami pang iba. Sa huli, ipinako siya sa krus, tumatapos sa gawain ng pagtubos. Pero hindi ito makikita sa lumang tipan. Ang ilan sa mga ito ay tila sumasalungat pa sa batas sa mga kasulatang Hebreo. Kung susundin natin ang sinasabi ng mga pastor na anumang labas sa kasulatan ay erehiya, hindi ba yun pagkondena rin sa gawain ng Panginoong Hesus? Ang Diyos ang lumikha at sinasaklawan ng kanyang kasaganahan ng lahat. Kaya totoo kaya na maaari niya lang isagawa ang limitadong gawaing nakatala sa Biblia? Totoo bang hindi makakagawa ang Diyos ng bagong gawain o makakapagbigkas ng bagong salita na labas sa Biblia? Hindi ba yan paglilimita at paglapastangan sa Diyos? Ginamit ng mga Fariseo ang mga kasulatang Hebreo para kondenahin ang gawain ng Panginoong Hesus. Sinasabing lumabas yon sa kasulatan na yun ay erehiya. Itinanggi nila at kinundina ang mga katotohanang ipinahayag niya. At sa huli ay nakipagsabuatan sila na ipapako siya at isinumpa at pinarusahan ng Diyos. Ngayon pumarito ang makapangyarihang Diyos at ipinahayag ang lahat ng katotohanang naglilinis sa sangkatauhan. Ito ang mga salita ng banal na Espiritu sa mga iglesia. At ito ang Diyos na nagbibigay ng daan ng buhay na walang hanggan. Kung hindi tayo makikinig at maghahanap, bagkus ay bulag nakakapit sa Biblia, kinokondena ang mga salita ng Diyos sa mga huling araw. Hindi ba yun paggawa ng parehong pagkakamali gaya ng mga Fariseo? Aalisin tayo ng Diyos dahil doon. Oo, grabe ang mga resulta. Totoo yan. Nakaramdam ako ng takot nang marinig ko ang pagbabahaging ito mula sa Kanya. At sumagi sa isip ko ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ang bawat magsalita ng salitang laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit ang magsalita ng kalapastanganan sa banal na Espiritu ay hindi. Sa pag-iisip ko sa sarili ko na nauugnay dito, kung nagmula sa Diyos ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, kung gayon ay mga salita yun ng banal na Espiritu, at kung tinawag kong erehiya ang gawain at mga salita niya, hindi ba yun paglapastangan sa banal na Espiritu? Kung gayon hindi ako mapapatawad sa mundong ito o sa susunod. Kaya alam ko na hindi ko pwedeng patuloy na tutulan ito, kundi kailangan kong hanapin at siyasatin ito. Kung gayon, ganap na nagbago ang nararamdaman mo. Ganun nga. Nagbasa si Brother Xiao ng CP na mga salita na makapangyarihang Diyos. Tingnan natin ang mga yon. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, maraming tao ang naniniwala na ang pag-unawa at kakayahang magpakahulugan sa Biblia
ay tulad ng pagkasumpong sa tunay na daan. Ngunit sa katunayan, ganun ba talaga kasimple ang mga bagay-bagay? Walang sino mang nakakaalam sa realidad ng Biblia na ito'y walang iba kundi isang talaan ng kasaysayan ng gawain ng Diyos at isang patotoo sa nakaraang 2 yugto ng gawain ng Diyos at hindi nagbibigay sa iyo ng pagkaunawa sa mga minimithi ng gawain ng Diyos. Alam ng lahat ng nakabasa na sa Biblia na idinodokumento nito ang 2 yugto ng gawain ng Diyos noong kapanahunan ng kautusan at kapanahunan ng biyaya. Isinasalaysay ng lumang tipan ang kasaysayan ng Israel at gawain ni Jehovah mula sa panahon ng paglikha hanggang sa katapusan ng kapanahunan ng kautusan. Nakatala sa bagong tipan ang gawain ni Jesus sa lupa na nasa 4 na ebanghelyo, pati na rin ang gawain ni Pablo. Hindi ba mga talaan ng kasaysayan ang mga ito? Ang pagbanggit ngayon sa mga bagay na nakalipas ay gumagawa sa mga ito na kasaysayan. At hindi mahalaga kung gaano katotoo o tunay ang mga ito. Ang mga ito ay kasaysayan pa rin. At ang kasaysayan ay hindi magpapatungkol sa kasalukuyan, sapagkat ang Diyos ay hindi lumilingon sa kasaysayan. At kaya, kung iyo lamang nauunawaan ang Biblia at walang nauunawaan sa gawain na nilalayong isakatuparan ngayon ng Diyos, at kung naniniwala ka sa Diyos ngunit hindi hinahanap ang gawain ng banal na Espiritu, kung gayon ay hindi mo nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng hanapin ang Diyos. Kung binabasa mo ang Biblia upang pag-aralan ang kasaysayan ng Israel, upang saliksikin ang kasaysayan ng paglikha ng Diyos sa buong kalangitan at kalupaan, kung gayon ay hindi ka naniniwala sa Diyos. Ngunit ngayon, dahil naniniwala ka sa Diyos at hinahangad ang buhay, dahil hinahangad mo ang pagkakilala sa Diyos at hindi hinahangad ang mga walang buhay na titik at doktrina o ang pagkaunawa ng kasaysayan, dapat mong hanapin ang kalooban ng Diyos ngayon at dapat hanapin ang direksyon ng gawain ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay isang arkeologo, maaari mong mabasa ang Biblia, ngunit ikaw ay hindi. Ikaw ang isa sa mga yaon na naniniwala sa Diyos at pinakamainam na hanapin mo ang kalooban ng Diyos ngayon. Noong panahon ni Jesus, pinamunuan niya ang mga Hudyo at ang lahat ng sumunod sa kanya ayon sa gawain ng banal na Espiritu sa kanya noong panahong yun. Hindi niya ginamit ang Biblia bilang basihan ng kanyang ginawa, kundi nagsalita siya ayon sa kanyang gawain. Hindi niya binigyang pansin kung ano ang sinabi ng Biblia o kaya ay naghanap sa Biblia ng landas upang pamunuan ang kanyang mga tagasunod. Mula sa kung kailan siya nagsimulang gumawa, ipinalaganap niya ang daan ng pagsisisi, isang salita kung saan lubusang walang nabanggit sa mga propesiya sa lumang tipan. Hindi lamang siya hindi kumilos ayon sa Biblia, kundi siya ay namuno rin sa isang bagong daan at gumawa ng bagong gawain. Kahit kailanman ay hindi siya sumangguni sa Biblia kapag siya ay nangangaral. Noong kapanahunan ng kautusan, walang sino man ang nakagawa ng kanyang mga himala ng pagpapagaling sa may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo. Dahil dito, ang kanyang gawain, ang kanyang mga turo, at ang otoridad at kapangyarihan ng kanyang mga salita ay lampas sa sino mang tao noong kapanahunan ng kautusan. Basta lamang ginawa ni Jesus ang kanyang mas bagong gawain, at kahit na maraming tao ang kumondena sa kanya gamit ang Biblia at ginamit pa nga ang lumang tipan upang ipapako siya sa krus, nahigitan ng kanyang gawain ang lumang tipan. Kung hindi, bakit ipinako siya ng mga tao sa krus? Hindi ba ito dahil sa walang binanggit ang lumang tipan sa kanyang turo at sa kanyang kakayahan na magpagaling ng may sakit at magpalayas ng mga demonyo? Ang kanyang gawain ay ginawa upang manguna sa bagong daan. Hindi ito para sadyang manghamon ng away laban sa Biblia o kaya ay sadyang iwaksi ang lumang tipan. Siya ay basta lamang dumating upang gampanan ang kanyang ministeryo, upang dalhin ang bagong gawain sa mga naghahangad at naghahanap sa kanya. Sa mga tao
lumitaw na parang ang kanyang gawain ay walang batayan. At marami rito ang salungat sa mga talaan sa lumang tipan. Hindi ba ito kamalian ng tao? Ang doktrina ba ay kailangang iangkop sa gawain ng Diyos? At ito ba ay dapat na naaayon sa mga propesiya ng mga propeta? Kung sa bagay, alin ang mas dakila, ang Diyos o ang Biblia? Bakit kailangang maging ayon sa Biblia ang gawain ng Diyos? Maaari kaya na walang karapatan ng Diyos na higitan ng Biblia? Hindi ba maaaring lumayo ang Diyos sa Biblia at gumawa ng ibang gawain? Bakit hindi ipinangili ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ang araw ng Sabat? Kung magsasagawa siya ng isinasaalang-alang ang araw ng Sabat at nang ayon sa mga utos ng lumang tipan, bakit hindi nangilin si Jesus sa Sabat nang dumating siya at sa halip ay naghugas ng mga paa, nagtaklob ng ulo, naghati-hati ng tinapay at uminom ng alak? Hindi ba wala itong lahat sa mga utos ng lumang tipan? Kung iginalang ni Jesus ang lumang tipan, bakit niya hindi isinagawa ang mga doktrinang ito? Dapat mong malaman kung alin ang nauna, ang Diyos o ang Biblia. Bilang Panginoon ng Sabat, hindi ba siya maaaring maging Panginoon din ng Biblia? Nang marinig ko ang mga salitang ito, naramdaman kong talagang maotoridad ang mga yon. Sa lahat ng taon ko ng pananampalataya, marami akong narinig na sermon mula sa dayuhan at tsinong pastor. At nakabasa na ako ng ilang libro tungkol sa espiritualidad, pero kailanman wala pa akong nakitang sino man na nagpaliwanag ng Biblia ng napakalinaw at lubusan. Talagang nakapagbibigay ito ng kaliwanagan sa akin. Nakita ko na ang Biblia ay isang makasaysayang talaan ng gawain ng Diyos, na dumating ito matapos gawin ng Diyos ang gawain yon. Pero nilimitahan ko ang Diyos sa saklaw ng Biblia. Iniisip na hindi siya gagawa ng anumang gawain o bibigkas ng mga bagong salita sa labas nun. Talagang naging napakahangal ko. Noon ko nalaman na nagmula nga sa Diyos sa mga salita ng makapangyarihang Diyos na ito'y ang banal na espiritu na nagsasalita at kailangan kong gumawa ng ilang paghahanap. Kung hindi ko masasalubong ang Panginoon at nasa huli ang pagsisisi. Kagyat akong nanalangin, hinihiling sa Panginoon na patnubayan ako. Salamat sa Diyos. Sa puntong yon, nakamit mo ang tamang pananaw tungkol sa Biblia. Oo. Pero may ilang pagkalito pa rin ako. Ipinropesiya ng Panginoong Jesus na paparito siya sakay ng isang ulap at magpapakita sa lahat ng tao. Pero hindi ko pa rin talaga nakikita na nangyari yun. Sinasabi nila na nagbalik na siya at siya ay nasa katawang tao, bumibigkas ng mga bagong salita. Kaya may propesiya ba sa Biblia tungkol sa ikalawang pagparito ng Panginoon sa katawang tao? Tinanong ko si Brother Xiao tungkol dito. At anong sinabi niya? Sabi niya sa akin na may ilang propesiya tungkol sa pagparito ng Panginoon sakay ng ulap at pagpapakita sa lahat. Pero may ilan ding propesiya sa pagparito niya ng palihim sa katawang tao. Sabi ng Panginoong Jesus, narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Gaya ng kidlat na pagkislap sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig. Gayon din ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Binabanggit ng lahat ng ito ang pagparito ng anak ng tao. At ang anak ng tao ay nangangahulugang isinilang ng tao ng laman at dugo na may normal na katauhan. Kung dumating siya sa espiritual na anyo sakay ng isang ulap, matatakot ang lahat kapag nakita nila siya at magmamadaling magpatira pa ng mga sarili. Sinong mangangahas na lumaban sa kanya? Labis ba siyang maghihirap at tatanggihan ng henerasyong ito pagbalik niya? Siguradong hindi. Ipinropesiya ng Panginoong Jesus na babalik siya sa dalawang magkaibang paraan. Una, palihim siyang paparito sa katawang tao para gawin ang gawain ng paghatol simula sa sambahayan ng Diyos. Gumagawa ng isang grupo ng mananagumpay. Tapos matapos ang mga sakuna, paparito ang Panginoon sakay ng isang ulap at hayagang magpapakita. Kung hihintayin lang natin na makita ang Panginoong Hesus sakay ng ulap nang hindi tinatanggap ang gawain at mga salita ng Diyos kapag palihim siyang pumarito sa katawang tao, maaari tayong tanggihan ng Panginoon.
Ang pagbabahagi niya ay isang malaking paggising para sa akin. Napagtanto ko na ang anak ng tao ay tumutukoy sa Diyos sa katawang tao. Nasabi ko na sa iba, ang mga bersikulo ng Bibliyang yon sa loob ng maraming taon. Sinasabing ang Panginoon ay paparito na parang magnanakaw, na maging mapagbantay at manalangin habang naghihintay. Pero hindi ko nakita na ipinropesiya ng mga yon ang palihim na pagparito ng Panginoon. Nagkamit ka ng isang bagong pagkaunawa sa mga yon. Ganun nga. Sa puntong yon, napagtanto ko na sa mga taong binabasa ko ang Biblia, nakita ko lang ang literal nitong kahulugan. Pero hindi kailanman naunawaan ang tunay na kahulugan sa likod ng mga propesiyang yon. Tinanong ko si Brother Xiao ng isa pang tanong matapos yon. Sabi ko, ipinako ang Panginoong Jesus bilang handog para sa kasalanan ng sangkatauhan at tinako niya ang ating mga kasalanan. Bilang isang mananampalataya, pinatawad na ang mga kasalanan ko. Kaya dapat akong diretsyong dalhin sa kaharian ng langit pagparito niya. Bakit kailangan ng Diyos na gumawa ng isa pang yugto ng gawain? Bilang sagot, tinanong niya ako. Sabi niya, sabi mo makakarating ka sa kaharian dahil pinatawad na ang mga kasalanan mo, pero may basihan ka ba para dito? Pinatawad niya lang tayo sa mga kasalanan natin, pero hindi niya kailanman sinabi na makakapasok tayo sa kaharian dahil pinatawad na tayo. Isa lang ito haka-haka ng tao. Nangangahulugan lang ito na hindi na niya tayo nakikita na makasalanan, pero hindi ito nangangahulugan na malaya na tayo sa kasalanan. Lalong hindi ito nangangahulugan na dalisay tayo o hindi na tayo nagkakasala. Patungkol naman sa kung sinong makakapasok sa kaharian, malinaw na sinabi ng Panginoong Jesus. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula at nagpalayas kami ng demonyo at gumawa ng kamangha-mangha sa iyong pangalan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin kayong manggagawa ng katampalasanan. Hindi ba ang mga taong nagpropesiya at nagpalayas ng mga demonyo sa ngalan ng Panginoon ay pinatawad din sa mga kasalanan nila? Kaya bakit sasabihin ng Panginoon na hindi niya sila nakilala at ikokondena sila na mga gumagawa ng masama? Ipinapakita ng mga salitang ito na ang lahat ng namumuhay sa kasalanan, kahit pa naglilingkod sila sa ngalan ng Panginoon, ay kokondenahin sa huli at hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Tama yon. Tapos binasa ni Brother Xiao ang ilan sa salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang isang makasalanang tulad mo, nakatutubos pa lang at hindi pa nabago o nagawang perpekto ng Diyos, makakaayon ka ba ng puso ng Diyos? Para sa iyo na ang dating ikaw pa rin, totoo na ikaw ay iniligtas ni Jesus. At na ikaw ay hindi itinuturing na isang makasalanan dahil sa pagliligtas ng Diyos. Ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay hindi makasalanan at hindi marumi. Paano ka magiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, puno ka ng karumihan, sakim ka at masama. Ngunit ninanais mo pa ring bumaba na kasama ni Jesus. Hindi ka ganun kaswerte. Nalaktawan mo ang isang hakbang sa iyong pananalig sa Diyos. Natubos ka pa lang, ngunit hindi ka pa nabago. Para maging kaayon ka ng puso ng Diyos, kailangang ang Diyos mismo ang gumawa ng gawain ng pagbabago at paglilinis sa iyo. Kung ikaw ay tinubos lamang, wala kang kakayahang magtamo ng kabanalan. Dahil dito, hindi ka magiging karapat-dapat na makibahagi sa magagandang biyaya ng Diyos. Dahil nalaktawan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw, na isang makasalanang katutubos pa lang, ay walang kakayahang direktang manahin ang pamana ng Diyos. Bagamat maraming gawaing ginawa si Jesus sa tao, kinumpleto lamang niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog dahil sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang kinailangan ni Jesus na maging handog dahil sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang makasatanas na tiwaling disposisyon. Kaya nga, ngayong napatawad na ang tao sa kanyang mga kasalanan, nagbalik na ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan
at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawaing ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na dako. Lahat ng nagpapasakop sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at matatamo nila ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Bago tinubos ang tao, marami sa mga laso ni Satanas ang naitanim na sa kalooban niya at pagkatapos ng libo-libong taon na paggawang tiwali ni Satanas, nasa kanyang kalooban ang matatag na kalikasang lumalaban sa Diyos. Sa makatuwid, kapag natubos na ang tao, ito ay walang iba kundi isang kaso ng pagtubos kung saan ang tao ay binili sa mataas na halaga. Ngunit ang may lason na kalikasan sa kanyang kalooban ay hindi pa naaalis. Ang tao na lubhang nadungisan ay kailangang sumailalim sa isang pagbabago bago maging karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Sa pamamagitan ng gawaing ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling diwa sa kanyang sariling kalooban at magagawa niyang maging lubos na magbago at maging malinis. Sa ganitong paraan lamang, maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng luklukan ng Diyos. Lahat ng gawaing ginagawa sa araw na ito ay para malinis at mabago ang tao. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita, pati na rin ng pagpipino, makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang katiwalian at magawang dalisay. Sa halip na ituring ang yugtong ito ng gawain bilang pagliligtas, mas akmang sabihin na ito ay ang gawain ng pagdadalisay. Ang totoo, ang yugtong ito ay yaong panlulupig pati na rin ang pangalawang yugto ng gawain ng pagliligtas. Tapos ibinahagi niya, bilang mananampalataya, malinaw sa atin ang isang bagay. Pag nagkakasala tayo, mapapatawad tayo sa pamamagitan ng pagsisisi sa Panginoon. Pero ang di natin maitatanggi ay di natin maiwasang magkasala sa lahat ng oras. Nabubuhay tayo sa siklo ng pagkakasala sa araw at pangungumpisal sa gabi. Totoong-totoo yan. Lahat ng mananampalataya ay nabubuhay sa ganitong kalagayan. Oo. Dahil ang gawain ng pagdubos lang ang ginawa ng Panginoon, ngunit hindi ang gawain ng paghatol at pagdadalisay sa mga huling araw. Pinatawad na ang mga kasalanan natin, pero likas pa rin sa atin ang pagiging makasalanan. Hindi pa nalulutas ang satanikong kalikasan natin at mga disposisyon. At ang mga bagay na yon ay mas nakatanim kaysa sa mga mismong kasalanan. Ang mga yon ang ugat ng ating paglaban sa Diyos. Nagbigay din si Brother Zhao ng ilang halimbawa na tayo'y mapagmataas, tuso at masama. At namumuhay ayon sa mga disposisyong to kaya palagi tayong nagsisinungaling. At mahilig tayong magpasikat, nag-aaway tayo sa pakinabang, maiinggitin at nakakamuhi tayo. Kapag humaharap tayo sa sakuna o may mga problema sa tahanan, di natin nauunawaan at sinisisi ang Diyos. Minsan pa nga'y ipinagkakanulo natin siya. Tama yan. Lalo na kung di umaayon sa atin ang gawain ng Diyos, lumalaban tayo at kinukundina ang Diyos. Ngayon nagbalik na ang Panginoong Hesus at gumagawa ng paghatol sa mga huling araw. At maraming mananampalataya ang naglilimita sa Kanya ayon sa mga haka-haka. Sinasabing hindi siya bibigkas ng mga bagong salita o paparito para gumawa sa katawang tao. Wala silang interes sa pagpapasakop sa gawain ng Diyos at walang paggalang sa Diyos. Sa halip, kinokondena lang nila ito, mapagmataas na sinasalungat ang Diyos. Banal ang Diyos, kaya paano niya hahayaan ang mga lumalaban sa Kanya na makapasok sa kaharian? Kaya batay sa mga kailangan ng sangkatauhan, inaalis ng Diyos ang ating kasalanan sa pundasyon ng pagtubos ng Panginoong Hesus. Nagpapahayag ng katotohanan para hatulan ng ating katiwalian. Sa kapanahunan ng kaharian, ipinahahayag na makapangyarihang Diyos ang katotohanan at ibinunyag ang kanyang plano ng pamamahala. Gaya ng kanyang plano ng pamamahala, ang tatlong yugto ng gawain, ang misteryo sa pagkakatawang tao, ang katotohanan tungkol sa Biblia at mga destinasyon ng mga tao. Inilantad niya rin ang ugat ng ating pagiging makasalanan at paglaban sa Diyos.
Ipinapakita ang paraan para baguhin ang ating mga disposisyon. Tinutupad nito ang propesiya ng Panginoong Hesus. Marami akong bagay na sa inyo'y sasabihin, ngunit ngayon di nyo mga titiis. Kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ipinahahayag ang mga katotohanan to para lutasin ang ating makasalanang kalikasan. Ang lahat ng tumatanggap ng paghatol ng mga salita niya ay malilinis at poprotektahan sila ng Diyos sa mga sakuna at papasok sa kanyang kaharian. Nasagot ba ng pagbabahagi ni Brother Xiao ang tanong mo? Naunawaan ko ito ng mas mabuti. Sa kapanahunan ng biyaya, ginawa ng Panginoong Hesus ang pagtubos. Tinutubos ang tao sa kasalanan. Nagpahayag ng katotohanan ng makapangyarihang Diyos sa kapanahunan ng kaharian para sa gawain niya ng paghatol na nagliligtas sa atin sa kasalanan at nililinis tayo. Naisip ko kung paanong kontrolado pa rin ako ng kasalanan matapos maging mananalig. Lalo sa nakalipas na mga taon, naging masama ako gaya ng di mananampalataya. Nanonood ako ng TV at naglalaro ng mahjong. Tumatambay lang ako. Nakulong sa pamumuhay sa kasalanan. Di ako karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Naging nakakaantig siguro ang pag-uugnay noon sa sarili mong kalagayan. Ganun na nga. Kung aalalahanin yon, talagang masakit ang mga araw na yon. At di ko alam kung paano yon tatakasan. Kailangan kong tanggapin ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw para makalaya mula sa mga gapos ng kasalanan at maligtas. Naisip ko na inihahayag ng mga salita na makapangyarihang Diyos ang ugat ng pagkakasala at pangungumpisal. At ipinapakita sa atin ng panloob na kwento ng gawain ng Diyos. Inihahayag ang landas para malinis at makapasok sa kaharian. Diyos lang ang makakapagpaliwanag sa gawain niya. At siya lang ang makakapagligtas sa sangkatauhan. Sa puntong yon, mas nakasiguro ako na ang mga salita na makapangyarihang Diyos ang katotohanan at ang tinig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa sumunod na ilang araw, gutom kong nilamon ang mga salita ng Diyos araw-araw. At natiyak na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Nasabi ka siguro na masalubong sa wakas ang Panginoon. Oo, totoo. Kasabay noon, puno ako ng pagsisisi. Ni sa pangarap di ko kailanman inakala na ang makapangyarihang Diyos na kinundin ako sa mga taong yon ay ang Panginoong Hesus na inaasam ko. At ang salita ay nagpapakita sa katawang tao na kinukundin ako ay salita ng Diyos. Namuhi ako sa aking sarili sa pagiging hangal at bulag na makita ang liwanag. Niyakap ko ang salita ay nagpapakita sa katawang tao at humikbi. Hindi mo inakala kailanman na sasalubungin mo ang Panginoon sa ganung paraan, tama ba? Oo, isa tong sorpresa. Namuhi ako sa aking sarili sa paniniwala sa Diyos, pero di pagkilala sa Kanya. At paglilimita sa Kanya dahil sa haka-haka, di naniniwala na babalik ang Diyos sa katawang tao. Mas malala, gumamit ako ng mga material para iligaw ang iba at pigilang magsiyasat. Batay sa mga ginawa ko, nararapat sa akin ang pagsumpa niya. Pero kinaawaan niya ako sa kabila ng paglabag ko. Tinulutan niya akong marinig siya at mailigtas sa mga huling araw. Napakalaki ng pagmamahal niya. Ganun nga. Pagkatapos, nagsimula akong sumama sa mga pagtitipon. Umaawit, sama-samang nagpupuri at nagbabahagian. Yun ang tumulot sa aking matuklasan muli ang galak ng gawain ng banal na espiritu at magkamit ng kapayapaan kasama ang Panginoon. Naaalala ko nang nakinig ako sa mga salita ng Diyos na nakaantig sa akin. Sa pagkakataong ito, pumaparito ang Diyos
upang gumawa ng gawain, hindi sa espiritual na katawan, kundi sa isang napakakaraniwang katawan. Bukod dito, hindi lamang ito ang katawan ng ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos. Ito rin ang katawan kung saan bumabalik ang Diyos sa katawang tao. Isa itong napakapangkaraniwang katawang tao. Wala kang makikitang anumang nag-aangat sa kanya mula sa iba. Ngunit maaari kang magkamit mula sa kanya ng mga katotohanang hindi pa dating narinig. Itong hamak na katawang taong ito, ang kumakatawan sa lahat ng mga salita ng katotohanan mula sa Diyos. Nangangasiwa sa gawain ng Diyos sa mga huling araw at nagpapahayag ng kabuuan ng disposisyon ng Diyos upang maintindihan ng tao. Hindi mo ba lubhang ninanais na makita ang Diyos na nasa langit? Hindi mo ba lubhang ninanais na maunawaan ang Diyos na nasa langit? Hindi mo ba lubhang ninanais na makita ang hantungan ng sangkatauhan? Sasabihin niya sa iyo ang lahat ng mga lihim na ito. Mga lihim na wala pang sino mang taong nakapagsabi sa iyo. At sasabihin din niya sa iyo ang mga katotohanang hindi mo nauunawaan. Siya ang pintuan mo patungo sa kaharian at gabay mo patungo sa bagong kapanahunan. Nagtataglay ng maraming mga hiwagang di maarok ang gayong karaniwang katawang tao. Maaaring di malirip sa iyo ang kanyang mga gawa. Ngunit ang buong layunin ng lahat ng gawain niya ay sapat na upang hayaan kang makitang hindi siya, gaya ng inaakala ng mga tao, isang simpleng katawang tao. Sapagkat kinakatawan niya ang kalooban ng Diyos at ang pangangalagang ipinakita ng Diyos para sa sangkatauhan sa mga huling araw. Bagaman hindi mo naririnig ang mga salita niya na tila yumayanig sa mga kalangitan at lupa, bagaman hindi mo nakikita ang mga mata niya na tulad ng mga lumalagablab na apoy, at bagaman hindi mo natatanggap ang disiplina ng kanyang pamalong bakal, gayunman, maririnig mo mula sa kanyang mga salita na mapagbuot ang Diyos at mababatid na nagpapakita ang Diyos ng habag para sa sangkatauhan. Makikita mo ang matuwid na disposisyon ng Diyos at ang karunungan niya. At bukod dito, matatanto ang malasakit ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay ang pahintulutan ang tao na makita ang Diyos na nasa langit na namumuhay kasama ng mga tao sa lupa at bigyang kakayahan ang tao na mabatid, sundin, igalang, at mahalin ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit bumalik siya sa katawang tao sa pangalawang pagkakataon. Kahit na ang nakikita ng tao ngayon ay isang Diyos na katulad ng tao, isang Diyos na mayroong ilong at dalawang mga mata, at isang hindi kapansin-pansing Diyos. Sa huli, ipakikita sa inyo ng Diyos na kung hindi umiral ang taong ito, magdadaan ang langit at lupa sa napakatinding pagbabago. Kung hindi umiral ang taong ito, magdidilim ang kalangitan, malulublob sa kaguluhan ang lupa, at mamumuhay ang buong sangkatauhan
sa gitna ng taggutom at mga salot. Ipakikita niya sa inyo na kung hindi dumating ang Diyos na nagkatawang tao upang iligtas kayo sa mga huling araw, matagal na sanang winasak ng Diyos ang buong sangkatauhan sa impyerno. Kung hindi umiral ang katawang taong ito, magiging pangunahing mga makasalanan kayo magpakailanman at magiging mga bangkay kayo habang panahon. Dapat ninyong malaman na kung hindi umiral ang katawang taong ito, haharap ang buong sangkatauhan sa hindi maiiwasang kapahamakan at makikitang imposibleng makatakas sa mas matinding kaparusahang ilalapat ng Diyos sa sangkatauhan sa mga huling araw. Kung hindi isinilang ang karaniwang katawang taong ito, mapupunta kayong lahat sa kalagayang kung saan magsusumamo kayo para sa buhay ng walang kakayahang mamuhay at mananalangin para sa kamatayan ng walang kakayahang mamatay. Kung hindi umiral ang katawang taong ito, hindi ninyo makakamit ang katotohanan at makaparoroon sa harap ng trono ng Diyos ngayon, kundi sa halip, parurusahan kayo ng Diyos dahil sa matindi ninyong mga kasalanan. Alam ba ninyong kung hindi dahil sa pagbalik sa katawang tao ng Diyos, walang magkakaroon ng pagkakataon sa kaligtasan? At kung hindi dahil sa pagdating ng katawang taong ito, matagal nang tinapos ng Diyos ang lumang kapanahunan? Dahil dito, magagawa pa rin ba ninyong tanggihan ang ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos? Yamang napakaraming pakinabang ang matatamo ninyo sa karaniwang taong ito. Bakit hindi ninyo siya malugod na tatanggapin? Naalala ko to. Kung di isinilang ang karaniwang katawang taong to, magsusumamo kayong lahat para sa buhay ng walang kakayahang mamuhay. Magdadasal para sa kamatayan ng walang kakayahang mamatay. Kung hindi umiral ang katawang taong ito, hindi ninyo makakamit ang katotohanan at makakaparoon sa harap ng trono ng Diyos ngayon. Kundi sa halip parurusahan kayo ng Diyos dahil sa matindi ninyong mga kasalanan. Naantig ako nang marinig to. Inisip ko, nung wala pa sa akin ng Panginoon, parang nanghihina ang pananampalataya ng mga kapatid. Walang napupukaw sa kanilang mga sermon at may inggit at awayan. Ang lahat ay namumuhay sa kasalanan. Namumuhay na parang patay na buhay. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ang muling bumuhay sa akin at nagbigay kagalakang may Diyos sa aking tabi. Nagkamit ako ng pag-unawa sa gawain niya. Kung di sa pagkakatawang tao at pagsasalita niya, inihahayag ang mga misteryo ng Biblia at kanyang mga pagkakatawang tao, siguradong nakakapit pa rin ako sa mga kuro-kuro. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming kasamaan ang magagawa ko? Napakahalaga ng pagkakatawang tao ng Diyos. Oo. Nagkaroon ka siguro ng ilang komplikadong damdamin. Oo. Narinig ko ang pagbabalik at paggawa ng bagong gawain ng Panginoon noong mga nagdaang taon. Pero nanindigan ako sa mga kuro-kuro ko at tumatangging magsiyasat. Sa 5 taon, napakaraming kapatid ang humimok sa aking siyasatin yun. Pero nagbingi-bingihan ako. Di ko lang tinutulan yon, kundi kinundin ako pa.
Niligaw ko rin ang iba at hinadlangan sila. Kaya nawala ang tsansa nilang masalubong ang Panginoon. Taong may pananalig ba ako? Di ba sinasalungat ko ang Diyos gaya ng mga Fariseo? Muli siyang ipinapako sa krus. Nagtamasa ako ng biyaya ng Diyos sa maraming taon ko bilang isang mananampalataya. Pero pagbalik niya, di ko siya nakilala. Parang baliw pa akong lumaban. Sa 5 taon, gumawa ako ng mga paglabag. Masyado akong mapaghimagsik. Ang makita ang malalaking pagkakamaling nagawa mo ay napakasakit. Habang iniisip ang di mabilang na kasalanan ko, ang awa at pagpaparaya niya, parang di ako makakapagtago at mahaharap ang Diyos. Hinawakan ko ang libro ng mga salita ng Diyos, lumuhod at nanalangin. Sabi ko, makapangyarihang Diyos, di mo ako sinaktan kahit napakasuwail ko. Binigyan mo ko ng pagkakataon. Di ko alam kung paano masusuklian ang awa mo. Makapangyarihang Diyos, hiling ko lang na gamitin ang buhay ko para suklian ka. Na makayang dalhin ang mga taong inilayo ko sa iyo na di pa nakakalapit sa harap mo pabalik sa iyong sambahayan para magbigay sa iyo ng ginhawa. Kahit ngayon, pag naiisip ko ang panahong nilabanan ko siya, para yung kutsilyo sa puso ko. Naaapektuhan ako ng mga salitang to. Mayroong mga nagbabasa ng Biblia sa mga malalaking iglesia at nagsasalaysay nito ng buong araw. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakauunawa sa layunin ng gawain ng Diyos. Wala sa kanilang kayang kilalanin ng Diyos, lalong wala sa kanilang kayang umayon sa kalooban niya. Lahat sila ay walang halaga. Masasamang tao, bawat isa ay nagpapakataas upang pangaralan ng Diyos. Sadya nilang sinasalungat ang Diyos kahit na dala-dala nila ang kanyang bandila. Sinasabi nilang sila ay nananampalataya sa Diyos, subalit kumakain pa rin sila ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Ang lahat ng ganitong tao ay mga diablong lumalamon sa kaluluwa ng tao. Mga punong demonyo na sadyang humaharang sa sumusubok na tumahak sa tamang landas at mga balakid na nakasasagabal sa mga naghahanap sa Diyos. Sila ay tila may mahuhusay na konstitusyon. Ngunit paano malalaman ng kanilang mga tagasunod na sila'y mga antikristo na umaakay sa iba na labanan ng Diyos? Paano malalaman ng mga tagasunod nila na sila'y mga demonyong lumalamon ng kaluluwa ng tao? Perpekto akong inilalarawan ng mga to. Pinangunahan ko sila na sumunod sa mga haka-haka. Di sumunod sa Diyos. Dinakila ko ang Biblia habang nilalabanan ang gawain niya sa mga huling araw. Di makatwirang kumapit sila sa literal na teksto ng Biblia. At di tinanggap ang gawain ng Diyos.
Ito ang pinsala ko sa kanila. Sa kunang ako ang gumawa. Kumapit ang mga Fariseyo sa kasulatan at ipinapako sa krus ang Panginoon. Nakagawa ng malaking kasalanan. Kinundin ako ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw na talagang nagpapako muli sa Diyos. Ginampanan ko ang makabagong panahong Fariseyo. Hindi mababayaran ng kamatayan ko ang aking kasalanan. Mumultuhin ka nito magpakailanman. Oo. Ang gusto ko ngayon ay hanapin ang katotohanan, gawin ang tungkulin ko, at ibahagi ang Ebanghelyo para makabayad sa utang ko sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.